Sa ika-4 na araw, patuloy na isinasagawa ng depensa at prosekusyon ang pagmamarka ng iba pang mga ebidensya na nasa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Marking stations dinagdagan na para mapabilis ang proseso. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita, live. Trixie, nagpapatuloy ang marking of evidence dito sa Senado para sa nalalabing articles of impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong araw, dinagdagan ang marking stations para mapabilis ang proseso ng pagmamarka ng mga dokumentong gagamitin sa paglilitis, lalo't bukas, araw ng Huwebes, ang itinakdang deadline para matapos ang buong proseso ng marking of evidence. Sa ika-4 na araw ng pre-trial conference, desidido ang defense panel, prosecution panel at private prosecution na matapos ang marking of evidence para sa mga nalalabing articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Partikular ang Article 1 o misuse of confidential funds at Article 2 o unexplained wealth. Para mapabilis ang proseso, mas dinagdagan pa ang bilang ng marking stations. Mula sa isang station, ginawang 2 ang nakatalaga para sa Article 2, habang 4 naman ang itinalagang stations para sa Article 1. Bukas, Huwebes, ang itinakdang deadline para sa pagmamarka ng mga ebidensya. Pinahaba na rin ang oras ng marking stations mula sa dating alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, magiging alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi na ito. Naghain naman ang prosecution panel ng 4 na manifestation kaugnay ng mga panukala para sa pre-trial matters. Kabilang dito ang paggamit ng Filipino at English sa presentation of witnesses at sa direct at cross-examination, partisipasyon ng public at private prosecutors sa pag-examine at pagpresenta ng mga testigo, ang reciprocal 3-day disclosure ng mga testigo at ang pagbubukas ng sealed BIR box. Although I'm sure na yung manifestation na yan that will still be referred or the defense will still have the right to respond or to comment on the manifestation. Sinagot din ng prosecution panel ang pahayag ng defense panel na hindi umano sila buong araw na nakikilahok sa marking of evidence. We're here. We made sure naman na from day one ay may natitira na House prosecutor and then ngayon na 4th day at least one prosecutor. Ako nga ang naka-assign this morning and another prosecutor si Representative Chel Jokno. Tiniyak naman ng defense panel na magiging transparent sila pagdating sa mga testigong iaharap sa impeachment trial. Handa rin silang isapubliko ang listahan ng kanilang mga testigo alinsunod sa isinumiting pre-trial brief. Gayunpaman, may ilang testigo na hindi pa muna sila panel para matiyak ang kanilang seguridad. Trixie, sa mga oras na ito, nagbibigay ng panayam ang miyembro ng defense panel ni Vice President Sara Duterte at inaasahan natin dito sasagutin nila ang inihaing manifestation ng prosecution panel. Inatabayanan din natin yung magiging tugon din ng clerk of court dito sa naging manifestation ng prosecution panel. Trixie? Okay, maraming salamat, Bernard Ferrer.